8 years na ang nakakalipas mga kapatid mula ng pangalanan natin ang Benham Rice bilang Philippine Rice mga tol. No? Ito yung nasa kabilang bahagi ng ating dagat. No? Kasi kung dito sa kabilang bahagi, West Philippine Sea, yung kabilang bahagi niya, yun yung Philippine Rice. No? So ngayon, dito sa ika-8 anibersaryo ng pagpangalan sa Benham Rice bilang Philippine Rice, no, ito'y inalala ng AFP. Panoorin natin mga kapatid itong balitang to mula rito sa GMA. 24 oras mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinaigting ang pagbabantay sa karagatan ng Pilipinas kasunod ng pagkakadiskubre ng mga underwater drones ng China. May namataan ding 2 Chinese research vessel sa may Zambales at Ilocos Norte. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi pa tapos ang problema natin mga tol sa West Philippine Sea. Namamalagi ang katigasan ng mukha ng China at hanggat hindi sila nasasampulan, hindi titigil yan mga kapatid. No? Hindi nila nirerespeto yung batas, hindi nila iginagalang yung international law. Kahit ang UNCLOS, hindi nila ginagalang yan. So hindi natin ine-expect na irerespeto nila tayo. Kaya ngayon, kailangan natin makipagmatigasan sa kanila. Itinaas ng watawat ang Pilipinas sa ibabaw ng talampas ng Pilipinas o Philippine Rice na isang 13 million hectares na talampas sa ilalim ng dagat sa silangang bahagi ng Luzon. Magugulat ka sa silangang bahagi ng Luzon sa kabila yan ha. Pero may mga namamataan dyan na barko ng China. Ganon sila katikas mga tol. At kasabay ng pagdagundong ng 2 F-50 fighter jets, umalingaw-ngaw ang pambansang awit ng Pilipinas. Bahagi ito ng ika-8 anibersaryo ng pagpangalan sa Benham Rice bilang Philippine Rice na pinangunahan ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines kahapon. Namamataan din dito ang mga research vessel ng China tulad nung 1 taon. Ayon sa pamahalaan, ang aktibidad na ito paraan daw para ipakita sa mundo kung anong teritoryo ang sakop ng Pilipinas. We want to elevate how we assert our rights and recognize what is ours that we need to protect, to fly the flag and send the signal to other nations that we are there to defend and protect what is ours. Ayon sa National Security Council, dadalasan ang pagpapatrolya sa Philippine Rice katulad ng ginagawa sa West Philippine Sea. Ang kailangan muna natin, magdagdag tayo ng mga barko. Kasi kulang na kulang talaga tayo eh. Ang bansa kasi natin mga tol, is archipelago eh. Napapalibutan tayo ng karagatan. Unlike halimbawa sa China, di ba? Ang dagat nila dito lang sa may south, sa may east. Pero yung banda doon is border na yon ng ibang mga bansa. So doon talaga, mga tangke na nila nandoon. Pero napakarami nilang barko. Tayo mga kapatid, buo. No? Paikot sa atin. Dagat talaga. Kaya kailangan mas marami tayong barko. Dapat nga mas marami tayong barko kaysa sa kanila eh. Diba? Yun nga lang, talagang giant country sila. Kaya marami silang hindi nga sila bumibili ng barko, sila mismo gumagawa ng barko nila eh. Tayo, dapat meron tayo niya matagal na. Dapat nga isa yan sa meron tayo mga tol. Though meron tayo, may pagawaan naman tayo ng barko rito, pero kinakailangan pa rin talaga nating bumili, umorder sa ibang bansa dahil nga sa technology na meron sila no kaysa sa atin. Diyan pa lang makikita mo kung gaano tayo napag-iwanan, 'di ba? Kamusta kasi mga namuno sa atin? Ang pinaigting na pagmomonitor sa mga karagatan ng Pilipinas nangyayari sa harap ng pagkakadiskubre at pagkukumpiska ng mga underwater drone ng China na ginagamit ito para malaman ang lalim at itsura sa ilalim ng dagat para sa mga submarine ito. Diba? Inaalam ng China kung ano ang itsura, kung gaano kalalim, yung karagatan sa palibot ng Pilipinas. Anong purpose nun? Siyempre, para sa mga submarine nila. Bakit? Kasi ipinuposisyon na nila sarili nila. Ipinuposisyon na nila, inaaral na nila kung saan sila pwedeng tumagos, kung saan sila pwedeng lumabas, pumasok. Para pagdating ng panahon mga kapatid, alam na nila kung paano nila iikutan yung mga lugar na pinagpaplanuhan nilang sakupin.
'Di ba? Habang ang Pilipinas, eto nagkakagulo sa politika, 'di ba? Yung ibang bansa mga kapatid, pinagpaplanuhan na kung paano makukuha yung mga hindi kanila. Isa na doon mga tol, yung mga teritoryo natin. The drones at least were found to be transmitting data to mainland China. Mhm. Oh, okay. Yeah. Yeah. So that's why we consider them as a national security threat. Madami tayong mga nahuli National security threat. or na-confiscate dahil sa mga nagdaang bagyo. Because of the Correct. weather conditions, no? Nawalan sila ng command and control. Nakakaalarmang araw ang mga underwater drone ng China ayon sa isang security analyst. Karamihan ng mga sa pag-aaral, lumalabas na yung submersible drones nila nasa Luzon, Visayas, Mindanao. So Biruin mo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kalat mga tol sa buong bansa. 'Di ba? Kalat. Anong balak nila? Siyempre, alam naman natin mga kapatid, 'di ba? Merong mga pinaplano 'yan. Do hindi natin alam kung ano yung pinaka-aktual na plano nila. Kailangan talagang maging mulat. Lalong-lalo na yung mga inihahalal natin. Na imbis yung mga away nila sa politika inaatupag nila, 'di ba? Pansinin naman nila yung bansa mismo natin. alarming talaga yung submersible drones nila. I think very advanced yung kanilang technology pagdating dyan. Nitong mga nakaraang linggo, aabot sa 6 o 7 mga underwater drone na ang nakukumpiska ng Pilipinas. At kahapon may namataan 2 Chinese research vessel ng Philippine Coast Guard sa may Itbayat, Zambales at Burgos, Ilocos Norte. Since we were able to confirm ang presensya nito, the commandant has also directed our Coast Guard assets, the vessels, to challenge directly and to escort them out the exclusive economic zone natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Moro. Dito mga kapatid, makikita natin na kulang din talaga sa barko yung ating Coast Guard. Kasi mga tol sa ibang bansa, alimbawa na lang etong China, doon nasa loob ng ating exclusive economic zone na paparating pa lang yung barko natin, halimbawa sa Sabina, sa Escoda, ganyan, o kaya naman sa Scarborough, paparating pa lang yung mga barko natin, papasok, may mga humaharang na agad. Sa atin, nakikita lang natin yung mga barko nila nasa loob na. 'Di ba? Saka natin na monitor. Nasa loob na, hindi natin alam kung gaano na sila katagal doon. Minsan nga nababalitaan lang natin kay Ray Powell pa, 'di ba? Kung meron tayo sanang maraming barko at isang matinding radar, papasok pa lang 'yan mga kapatid. Nahaharang na sana natin 'yan agad-agad. 'Di ba? Pero sad to say, unfortunately mga tol, hindi nga tayo ganun pa kalakas hindi pa tayo ganun kayaman. Sa madaling salita mga kapatid, hindi pa talaga tayo capable na pumasok agad-agad sa gera tapos tatagal ng 1-2 taon. Anong mangyayari sa Pilipinas noon? 'Di ba? Kung nakikita nyo, nararanasan nyo, mahal ang singil sa gas, kuryente, bigas, o kaya sa mga pangunahing bilihin, what more kung magkakaroon ng gera dito. Kaya be careful what you wish for. Diba? Ipanalangin natin, wag naman po sana. Diba? Sapat na yung makita natin kung anong hirap ang sinasapit ng ibang bansa na dumadanas ngayon sa gera. Huwag na nating hangarin yan mangyari dito sa Pilipinas. Wala naman na tayong dapat patunayan Ang kailangan lang natin, igiit yung ating teritoryo sa maingat na paraan. Kasi mga tol, hindi natin kontrolado kung ano iniisip nitong China. Hindi natin kontrolado yan. Hindi natin alam kung paano sila mag-isip. Basta ang nakikita lang natin, inaagaw nila yung teritoryo natin. At dahil may mga sundalo naman tayo, kailangan nating bantayan yan. Kailangan nating igiit yung ating karapatan. Pero wag tayo masyado magiging agresibo. Dahil yung mga agresibo, mga tol, kadalasan sila yung napapahamak agad-agad Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.